Sa presyong 8K hanggang 13K, bihira ka makahanap ng smartphones na halos lahat ng specs ay above average. Kaya kung value for money ang hanap mo, ito yung top 3 namin ngayong 2025. Unahin na natin ang pinaka-budget friendly. Walang iba kung hindi ang Infinix Hot 60 Pro. Sa halagang 8,232 pesos lang, may 6.78-inch 1.5K AMOLED display ka na with super smooth 144Hz refresh rate at sobrang liwanag na 4500 nits. Kaya kung mahilig ka sa Netflix o TikTok kahit outdoor, panalo ka dito. Sa loob naka MediaTek G200 na may Antutu score na around 444K. May kasama pang 8GB RAM at 256GB storage. Since kilala na natin ang G-series, proven na siya na smooth sa karamihan ng apps at games. Halimbawa na lang yung mga ML, CODM o kahit productivity apps tulad ng Zoom at Google Docs, kaya sakto siya pang araw-araw. Camera wise, meron kang 50 megapixel main shooter na kayang mag-record up to 2K resolution at 13 megapixel selfie camera. Sakto na siya hindi lang para sa casual vlogging o online meetings, kundi pati na rin sa mga everyday moments gaya ng travel shots, food pics o quick TikTok videos. Well, hindi man siya flagship level pero enough na para sa malinaw at presentable na content. Sa battery, may 5160 mAh na may 45 watts fast charging at bypass charging feature na din. Real talk, para sa ganitong presyo, masasabi na nating above average na talaga ang ganitong kombinasyon ng battery at charger. Kaya kung budget talaga ang priority mo, eto na yung isa sa pinakasulit na choice na talagang ire-recommend namin. Next naman, meron tayong Poco M7 Pro 5G na nasa 10,599 pesos. May 6.67-inch AMOLED Full HD Plus at may 120Hz refresh rate plus hanggang 2100 nits brightness. Kaya kahit under direct sunlight, malinaw pa rin. Protected pa ng Gorilla Glass 5. Naka-Dimensity 7025 Ultra chipset na may Antutu score na around 484K. Kasama ang 8GB RAM at 256GB UFS 2.2 storage. Sulit na sa gaming at productivity, lalo na may Android 14 with promise of 2 major updates. Ang standout dito yung 50 megapixel main camera with OIS at 20 megapixel selfie camera. Bihira ang OIS sa presyo na ganito, kaya kung mahilig ka sa travel vlogs, TikTok content o kahit night shots, ramdam mo yung ganda ng camera. Sa battery, may 5110 mAh at 45 watts charging na above average na din kumpara sa iba. Dagdag pa natin yung IP64 rating, dual stereo speakers, 3.5mm jack at syempre 5G na. Kaya para sa presyo, balance siya sa performance, camera at features. Kaya naman masasabi namin na isa ito sa most practical buy sa 10K range. Finally, habang nakasale to sa 13,699 pesos, nandito ang Poco X7 Pro. May 6.67-inch 1.5K AMOLED na may 120Hz refresh rate at hanggang 3200 nits ang brightness. Well, dito pa lang ramdam mo na talagang lamang siya kumpara sa karamihan, lalo na sa ganitong presyo. Meron din itong Dimensity 8400 Ultra chipset na may Antutu score na 1.5 million. Same level ng Poco F6, kaya kung gamer ka lalo na sa Genshin Impact o heavy apps, hindi ka mabibitin dito. Supported pa ng 8GB RAM at 256GB UFS 4.0 storage. Mas mabilis kaysa sa karamihan sa range na to. Ang camera setup naman ay may 50 megapixel with OIS, 8 megapixel ultra wide at 20 megapixel selfie. Pwede ka pang mag-shoot ng 4K videos, kaya sakto na din para sa mga aspiring vloggers. Battery wise, may 6,000 mAh with 90 watts fast charging, kaya hindi lang long lasting, mabilis din mag-charge. Para sa ibang features, merong dual speakers with Dolby Vision at IP68 dust and water resistance. Kaya kung value for money flagship vibes ang hanap mo, under 14K, Poco X7 Pro ang pinakasulit. Kaya kung titingnan mo mula 8K hanggang 13K, grabe na ang makukuha mong specs sa tatlong phones na to. Whether budget, mid-range o performance level. Ang tanong, alin ang swak sa'yo? Yung balance sa presyo tulad ng Infinix Hot 60 Pro, yung may OIS camera at complete package ng Poco M7 Pro 5G, o yung near flagship killer na Poco X7 Pro? Paki-comment naman. At dito sa Tech You Know, naniniwala kami na maraming magagandang smartphones, pero ang tunay na sulit, depende pa rin sa lifestyle mo. Nilagay ko na rin sa description ang official links kung saan mo ito mabibili. Meron din kaming exclusive FB group na smartphone tips kung saan personal ka naming tutulungan pumili ng best smartphone for your budget. At kung nakatulong sa'yo ang video na to, mag-subscribe ka na.